birthday. Good afternoon. Hey, ano tito ko pinyana? Okay, what do you think? Flowers for you, Ned. Ang ganda naman. May eye. Where eye? Love. Love. And you. You. I love you. Nako. Hindi, naaramin tayo nga juice. Pineapple juice. Mamaya. Pasok. Sige. Sige. Good afternoon mga ka-reels. Ngayong araw, February 20, 2025, ito ang ika-315 araw na bakasyon ni nanay dito sa bansang Thailand. At ngayong hapon na to, ang merienda ni nanay ay itong maliliit na pinya na pagkatamis-tamis. Ang tanong, kaya ko ba itong balatan? Kasi alam niyo naman, hindi ko talaga ito gawain. Mahina ang aking skills pagdating sa balatan ng prutas na ito. Pero alang-alang sa pagmamahal natin sa ating nanay, kailangan with effort ang preparasyon. Actually, may nabibili namang nahiwa na, nabalatan na. Kaya lang, ang pagkakaalam ko, binababad nila ito sa asukal. So, parang fake na yung tamis niya. Ito kasi kapag ako ang magbubukas, hindi na kailangang ibawit pa sa asukal dahil matamis naman na talaga ito. Pero hindi naman sa lahat ng nagtitinda kasi yung iba naman ay hindi naman na nila binababad na sa asukal. Pero para to make it sure, ako na talaga ang magbabalat at maghihiwa-hiwa for nanay. Sa totoo lang, sa part na ito, gusto ko nang i-give up. Sana binili ko na lang yung nahiwa-hiwa na. Charot. Pero sa totoo lang, ang hirap kasi naman. Tingnan nyo, parang matinik-tinik pa itong balat ng pinya, di ba? Parang pwede kang masugatan kung ikaw ay careless. Pero dahil first time natin itong gawin, yes, ito ay first time kong gawin, alang-alang kay nanay talaga lahat. Ang vlog na to ay para kay nanay. Kaya please, don't forget to hit the like button and leave comments naman mga bisa effort ko, di ba? Charot lang. Well, okay, back to our topic na, which is ang pagbabalat ko ng pinya na ito ay yes, masakit na talaga ang aking daliri. Parang mahapdi na din siya kasi ang laki naman ng kutsilyo na to. Parang itak na to di ba? So, wala talaga akong mga gadgets or mga kitchen equipments dito sa bahay kasi ang nandito lang ay mga tinidor, kutsara, kutsarita, platito lang. Pero itong mga itak na ito ay bagong bili ko itong mga to. Finally, natapos ko na din ang isa at ito na nga ang kabuuan ng isa at syempre may dalawa pa, diba? So, next is itong ikalawa nating maliit na pinya. Napakaliit nito guys, pero kapag ikaw nga ay hindi nag-iingat ay pwede kang masugatan or matinikan nitong balat nito o itong mga mata nito. So, ganito na ang technique ko, yung talagang pang professional na pagbabalat ng pinya. Kaya lang is masyado yatang makapal or manipis ang aking pagbabalat. Pero kumpara kanina, mas mainam na ito. Totoo ang kasabihang mas mainam ang second time. Oh, diba? Akalain mong nakadalawang pinya na ako, nakadalawang balat na ako ng pinya. Ni wala sa hinagap ko na makakapagbalat ako ng pinya ganito. Let's go to the third pineapple, mga be.
here our finished product, and isa na namang skill ang na-unlock sa aking pagkatao. Charot! Ito na iaalay na natin sa ating mahal na nanay. Hindi masaya ang nanay, guys, kasi sa unang nguya ni nanay ay hindi daw talaga nila manguya. Kaya ang ending, i-blender natin, guys, upang kahit papano ay medyo mahiwa-hiwa sa pamamagitan ng blender ang pineapple, hindi na sa pamamagitan ng kanilang natitirang ipin. Diyos ko Lord, ang hirap parang maging 84 years old, guys. Kaya kayong mga kumpleto pa ang ipin, kainin nyo na ang mga gusto nyong kainin habang kaya nyo pa, di ba mga be? Guys, pati ako ay natatawa talaga dito habang ako ay nag-voice over kasi hindi naman talaga siya natunaw ng pinong-pino. Pero ang nanay ko, for the sake of this vlog, ay magpa-participate talaga, ay sisip-sipin ng bonggang-bongga ang in-effortan ng kanyang anak. O, diba? Game na game talaga si nanay sa aking mga vlog. At yun nga, isa na namang makabuluhang vlog ang ginawa sa inyo ni OFW Guro Thailand. Muli, nagpapasalamat kami sa panunod nyo ng videos namin ng aking nanay. Thank you very much!